Today nga gumawa ako ng mini custard cake gamit ang purong egg yolks para dun sa custard. Nakakatuwa nga dito kahit mainit-init pa siya, naitataob ko na kagad siya. Less waiting time. And syempre masarap at saka maligat-ligat yung custard. So dito gagamit tayo ng lyanera na may sukat na 10 cm by 3 cm. Nabili ko lang to sa palengke, meron din ito sa Mr. DIY, 18 pesos each. Kailangan natin ng nasa 13 pieces. So para sa caramel natin, meron akong 250 grams ng white sugar, 125 ml ng tubig. Iboboil ko yan sa medium high na para mabilis for 8 to 10 minutes or hanggang mag-caramelize na siya o golden brown na. Medyo matagal pero wag nyo nga haluin. Hayaan nyo siyang magkulay ganyan. Kapag medyo lighter na yung pagka-brown niya, patayin nyo na yung apoy kasi na dire-diretso pa yung naluluto. Magda-dark pa yan, kagaya niyan. Kada lyanera, lalagyan ko ng 2 tablespoon to 3 tablespoon hanggang saan magkasya. And then, mabilis lang talaga dapat to kasi mabilis mag-harden yung caramel natin. Ikalat nyo na kagad dun sa lyanera. After nyan, iset aside, then dun tayo sa paggawa ng leche flan. Ito nga yung fina-rosen ko kagabi na egg yolks. Kaninang madaling araw nato ko na siya. Around mga 3.5 hours bago siya nato. So, ganyan pa rin yung itsura niyan. Hindi siya nagkaroon ng freezer burn. Hindi yan nag-solidify. Kailangan natin dito ng 480 grams ng egg yolks. Around mga 24 to 26 pieces ng egg yolks yun kung buo-buo yung gagamitin nyo. So, naglagay ako dyan ng 700 grams ng full cream milk, 700 grams ng condensed milk, and then lemon rind para mawala yung lansa ng itlog. Ayun. Alam nyo ba na meron ng bagong DS ang Emalco Flavors? Ang ganda na hindi na pati siya basta-basta natatapon. Kaya wag kayong magugulat kapag ito na yung dumating sa inyo pag umorder kayo sa Shopee. So dito gagamit ako ng immersion blender pa din para haluin siya. Pwede rin naman ng blender, pwede nyo isalin doon tapos i-blend nyo. Mas makinis kasi yung kinakalabasan. Pwede din naman ng whisk lang, then salain nyo na lang ng ilang beses or pabayaan yung mag-sit yan ng mga nasa 30 minutes to 1 hour para talagang mawala yung mga air pockets sa loob. Mas makinis kasi yung kinakalabasan kapag kaganon. So, sinala ko yan ng 2 beses and then, kada isang lyanera, maglalagay ako ng 3/4 cup ng ating leche flan mixture. Sa mga walang ganitong klase ng lyanera, pwede naman yung mga regular lyanera, kakasya to sa large na lyanera. So, ganun din kadami yung kakalabasan, 13 pieces. So, dito naman para sa ating chiffon cake, magse-separate ako ng 6 na pirasong large na itlog. Then, yung ating egg whites, lalagyan ko ng 1/2 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng baking powder, then set aside. Ganito talaga ako gumawa ng chiffon, mabilisan kasi ako lagi. Pero kung gusto niyo namang dahan-dahan yung paglalagay ng sugar sa egg whites, okay lang din naman. So, dyan sa ating egg yolks, naglagay ako ng 1/4 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, 1/4 cup ng chiffon egg cake oil. Kasi ito mga naka-chiller to. So, convenient sa akin na chiffon egg cake oil yung gagamitin para hindi maninigas yung chiffon ko. Malambot pa rin siya. 1/3 cup ng full cream milk. Pwede rin naman ng evaporated. Pwede din ng tubig. Naglagay din ako dyan ng 1 teaspoon ng vanilla Emalco. So, bago ko hinilagay yung ating 1 1/4 cup ng cake flour, hinalo ko muna yung mixture hanggang sa matunaw na yung sugar. Then, tsaka ako nag-sift ng 1 1/4 cup ng cake flour. Kapag nagraran na yung butter dun sa aking whisker ng dire-diretso, okay na yon. So, yung ating merang ay imimix ko hanggang maging medium stiff peak. Hindi ko siya mix hanggang sa stiff peak kasi mas mahirap i-fold yun dun sa ating butter. Mas mapadami yung pagmimix mo, so mas malaki yung chance na ma-deflate yung cake. So, tama lang yung ganyan. Ifo-fold ko muna yung kaunti ng ating merang dito sa ating egg yolk butter. Kapag kapantay na yung kulay, isasalin ko na siya dun sa ating merang. Then, ifo-fold ko ulit ng dahan-dahan. Kapag kapantay na ulit yung kulay, meaning halong-halo na yon, so okay na. Tigilan nyo na. Kada isang lyanera natin dito, maglalagay ako ng 1/2 cup ng chiffon cake butter natin. So, kahit 6 na pirasong itlog lang yung minix natin sa chiffon, saktong-sakto lang to dito para sa ating lyanera. Pinapantay ko lang yung ibabaw para at least hindi siya bukol-bukol kapag nakataob na.
Then, isasalang natin to sa preheated oven na may 150 degrees Celsius. So, syempre, kapag ka may flan at o kaya may caramel ka sa ilalim ng binibake mo, lagi yang naka-water bath. Yung tubig ay dapat kasing taas ng inyong flan. Ibibake ko to sa preheated oven na may 150 degrees Celsius for 45 to 60 minutes. Depende pa rin sa klase ng oven, so tingnan-tingnan nyo na lang din. Kapag ka inahon nyo yan, so dapat pagka pinindot nyo yung gitna, hindi na siya parang tubig, medyo firm na siya. So habang pinapalamig nyo to, wag nyo muna siyang tanggalin doon sa water bath para hindi mabilis madry. Yun yung ginagawa ko. So pagka medyo malamig-lamig na siya ng kaunti, so pwede nyo na kagad tong itaob. Pero mas maganda syempre, napapabayaan nyo muna siyang lumamig ng fully bago nyo siya itaob. Pero ito mainit-init pa, inaantok na talaga ako. Gusto ko nang matulog kaya minamadali ko na tong video. Pero again, kung tama naman yung procedure, ginaya nyo dito, perfect yan. So, ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo yung ating video for today. Kita-kita tayong muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!